sa aking pinakamamahal na mga kababayan. Napakasaya ko na makita kayo, pero malungkot ako na umabot tayo sa ganitong punto na kailangan na nating ilabas ang lahat ng sama ng loob natin sa napakawalang kwentang Pangulong Bongbong Marcos. Napakasayang parte, kabanata ng buhay ko ay nung ako ay nagsilbi sa isang totoong Pangulo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Nung siya ay nanalo, isang linggo bago siya, pagkatapos niyang manalo, tinawagan niya ako at tinanong ako kung gusto kong sumali sa team niya. Kilala ko siya, binoto ko siya, kinampanya ko siya, pero kilala ko, hindi ko siya ganon kakakilala at kilala ko ang sarili ko. Alam ko na ibibigay ko ang buhay ko pag ako ay umoo sa kanya. Kung kaya't inaral ko siya ng 8 buwan. 8 buwan bago ako umoo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hanggang ngayon, wala na siya sa poder pero kasama ko pa din siya at sasamahan ko siya hanggat sa dulot-dulo ng walang hanggan. Meron ako ikikwento sa inyo para maintindihan ninyo kung bakit takot na takot ang napaka-korap at napakawalang pakialam sa mahihirap na Pangulong ito. At ang kwentong kong ito ay tungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit ko ito kinikwento? Tatakbo ba siya ulit? Hindi na. Matanda na siya. Wala na siyang lakas kung hindi para sa bayan lang. Pero bakit ba nangyayari lahat ito? Nangyayari lahat ito ang pagsusupil ng press freedom, ang panggigipit kay pastor, ang pagpamimilit sa People's Initiative dahil takot na takot sila sa mga Duterte. Makinig kayo sa kwento ko para maintindihan nyo kung bakit. Nung kasama ko si Pangulong Duterte, tuwing kakain kami, kasama kaming lahat, sasabihin niya, ito lang ang ulam natin. Merong piniritong isda, merong sabaw, merong kanin, meron tayong prutas at may dessert. Okay na yan. Kasi hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan yan. Hindi mo pera yan! 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 Hindi ko ito narinig 1 o 2 o 3 o 4 o 5 beses. Narinig ko ito paulit-ulit, halos araw-araw. At isa pa sa inuulit niya sa amin ng mga appointees niya at ang mga nasa gobyerno. Hindi tayo special. Mga trabahante lamang tayo sa gobyerno. Duterte! Duterte! Duterte!
harap ko ngayon, mga kabataan. So, tama ang ating bayani, si Dagat Jose Rizal. Kayo ang tunay na bayani ng Pilipinas. Kayo ang pag-asa ng ating bansa. So ngayon, isinisigaw natin ang pangalan ng isang Pangulong totoong nagsilbi sa atin para hindi natin makalimutan kung ano ang totoong mukha ng paglilingkod sa bayan. Kasi ang mga nakaupo ngayon, mga buitre. Ang pangarap ko, maririnig ko sometime in the future ang pangalan ninyo na isinisigaw din ng ating mga kababayan kasi katulad ng Pangulong Duterte, kayo ay magsisilbi ng maayos, hindi nagnanakaw, simple, mababang loob, at walang asawang buitre. Tama! Ginawa ng napakahina na leader na ito. Dinala niya tayo sa bingit ng gera. Bakit? Kasi siya ay isang tuta ng kano. Kapayapaan, hindi digmaan. Kapayapaan, hindi digmaan. Kapayapaan, hindi digmaan. Kapayapaan, hindi digmaan. Merong kasabihan, if you think that strong men are dangerous, you should try to see what a weak man is capable of. At yan, si Bongbong Marcos, sinisira ang Pilipinas. Napakaswerte ko na ang mentor ko, ang teacher ko sa public service ay si Rodrigo Roa Duterte. Kasi isa sa itinuro niya sa atin, huwag kayong pumasok sa public service kung hindi ninyo mahal ang mahihirap. Kasi ang mahihirap, ang gobyerno lang ang meron sila. At ito ay hindi lang salita kay Rodrigo Roa Duterte. Isinabuhay niya ito at araw-araw nakasama ko siya sa Malacanang. Mula pagtulog hanggang sa paggising niya, yun ang nakita ko kay Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Itong Pangulo na ito, walang pakialam sa mahihirap lalo na. Tinanong ko nung isang gabi, sinabi ko kay Pangulong Duterte, Sir, alam niyo ba yung Laperal Mansion? Kasi doon nagpa-fashion show sila Lisa Araneta. Sabi niya, hindi ko alam yon. Hindi niya alam kung ano yung Laperal Mansion si Pangulong Duterte kasi wala siyang ginawang party-party. Hindi katulad nito. So kinwento ko sa kanya na itong Laperal Mansion, sir, diyan nagpa-fashion show si Lisa Marcos Araneta. Hindi mo pera yan! 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 At alam nyo ba kung ano yung nakapaligid sa Malacanang?
mga nasa slums, mga mahihirap. So wala silang pakialam kung halos linggo-linggo merong fireworks na 3 minuto, bilyon-milyon ang ibig sabihin nito. Wala silang pakialam kung nakikita ng mga kababayan nating mahihirap itong pagpaparty nila habang sila ay hirap na sa buhay. Magkano ba ang bigas ngayon? 58, 60. Pero itong mga ito, no, itong asawa ng weak leader na ito, no, hindi niya marendahan ang asawa niya. Korap ng bayan, huwag pahintulutan. 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 Maraming isinisisi kay Liza Araneta Marcos. At tama lang, no? Hindi ko alam, appointments officer pala siya. At ano ba ibig sabihin ngayon sa gobyerno? Kasi nung panahon namin, ang ibig sabihin ng pwesto sa gobyerno, kung kaya ako pinag-isipan ng matagal, 8 buwan, ang ibig sabihin niyan, kargo-kargo mo ang Pilipino. Pero ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng pwesto sa Marcos administration, permiso, lisensya para magnakaw. Kaban ng bayan, ating protektahan! 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 Ano pa ang ibig sabihin? Pag meron kayong leader na mahina, wala siyang pakialam na may mga Keith Absalon na namatay. Hindi ko akalain nung kami ay nagsilbi sa National Task Force LCAC na kung saan napabagsak natin ang CPP, NPA, NDF for the first time dahil sa Pangulo na yan. Hindi ko akalain na lalakas pa sila ulit dahil ang ipinangako ng Bongbong Marcos na ito ay itutuloy niya ang NTF-ELCAC. Pero ano ang nangyari? Pinsan niya mismo, ang speaker, ang bumubuhay at nagbibigay ng bilyon para na naman. NTF-ELCAC, ipaglaban! NTF-ELCAC, ipaglaban! NTF-ELCAC, ipaglaban! NTF-ELCAC, ipaglaban! Hindi ko rin akalain doon sa tatlong taon ko na nasa NTF-ELCAC na kung saan idinikdik sa utak ko nila Eric at mga former rebels at ng AFP na ang kaaway ay CPP, NPA, NDF, na darating ang panahon na pati pala gobyerno, kaaway na pala kami. Kami na lumalaban sa kaaway ng gobyerno. So, ito ang ginawa ni Bongbong Marcos. Kaya pala, ang press freedom ay sinusupil niya kasi napakarami nilang pinagtatago sa taong bayan. Isinisisi ay si Liza Marcos o kaya si Speaker Araneta. Sige, meron silang sagutin. Pero ang isisisi natin dito ay yung ibinigay natin ang buong buo ang ating tiwala at walang iba kundi si Bongbong Marcos. Marami pa magsasalita, si Eric. So, huli na sasabihin ko ay
itong si Bongbong Marcos at saka yung mga kasama niya, lalo na yung abusadong power tripper na si Martin Romualdez, kailangan natin bigyan ng leksyon at kailangan natin turuan sila kung sino ang totoong kapangyarihan sa isang demokrasya. At yan ay ang taong bayan. Maaari bang samahan niyo ako, lalo na yung mga kabataan, kantahin ang Pilipinas Kong Mahal. Pakitaas ang ating mga bandila. Ang